So, yeah, what done say now? Madaling araw pa lang ay gising na si Ramil Cortez kahit halos hindi pa siya nakakaidlip. Sa tahimik na sulok ng kanilang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping plywood, naririnig pa rin niya ang mahinang ubo ng kanyang asawa. Ang bawat paghingal ni Elena ay parang tunog ng relo. Paalala na bawat oras ay mahalaga. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa lumang panig. Pinilit na huwag lumikha ng ingay. Sa gilid ng kama, nakahiga si Miguel, ang kanilang anak. Mahimbing ang tulog, ngunit nakayakap sa maliit na laruan nitong kotse na gawa lamang sa kahoy. Ramil, mahinang tawag ni Elena. Bahagyang iminulat ang mga mata. O gising ka pa? Matulog ka na muna, mahal. Maaga pa. Bulong ni Ramil habang inaayos ang kanyang lumang sombrero. Huwag mong kalimutan yung gamot ko ha, baka maubusan na tayo. Mahina niyang wika, halos paos ang tinig. Tumamo si Ramil at bahagyang ngumiti. Oo, ipon lang ako ngayon. Makakabili rin tayo ulit, Lena. Lumapit siya at marahang hinalikan sa noo ang asawa. Ramdam niya ang lamig ng balat nito at kahit sandaling dampilang ng labi niya ay tila bumigat ang dibdib niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa anak nilang si Miguel. Migs, anak, mahinang sabi ni Ramil habang inaayos ang kumot ng bata. Paglaki mo, makakalakad ka rin ha? Lalakbay tayo sa malayo. Ikaw magdadrive ng tricycle ni Papa. Bagaman tulog, napangiti si Miguel para bang narinig ang bawat salitang iyon. Lumabas si Ramil ng bahay, bitbit ang lumang tuwalya. Sabay itinakip sa balikat. Nakasalubong niya ang malamig na hangin ng umaga at ang amoy ng kape ng mga kapitbahay. Sa tabi ng pinto, may isang plastik na garapon na nagsilbing alkansya. Hindi pa kalahati ang laman, ngunit bawat barya roon ay galing sa pawis at pagod niya. Saglit siyang tumigil, pinisil ang alkansya at bumulong. Konti na lang, makakabayad din tayo sa ospital. Pagdating sa terminal, sinalubong siya ng mahinang liwanag ng lumulubog na poste at ang amoy ng langis. Nakahilera ang mga tricycle, karamihan bago at may mga bagong pintura. Samantalang sa dulo, nakaparada ang kanyang tricycle. Kalawangin, kupas ang kulay at may nakasulat sa gilid na Cortez Express. Uy, Ramil! Akala ko hindi ka napapasada ah. Bati ni Mang Paul Santos, isang matandang driver na nakangiti habang humihigop ng kape. Nako, kailangan pa rin Paul, hanggat kaya ng katawan, sagot ni Ramil, sabay upo sa bangketa. Tama yan, pero dapat ingatan mo sarili mo. Baka naman mapagod ka ng tuluyan. Napatawa si Ramil pero halatang pilip. Mas mapapagod ako kung wala kaming makain. Habang nag-uusap sila, may ilang batang tambay na naglalakad-lakad at nagtuturo sa tricycle ni Ramil. Tingnan mo yung luma parang mabubuwal na, biro ng isa. Baka yan yung tricycle na may sariling kalansing orkestra. Sabay tawanan. Napangiti lang si Ramil, pilit niyang hindi pinapansin. Ngunit sa loob niya, may kirot. Ang bawat tawa ay parang karayom na tumutusok sa dignidad niya. Ilang sandali pa, dumating si Lando Vergara, ang lider ng terminal. Matipuno, nakasando, may nakasabit pang gintong kwintas. Mayabang ang lakad habang sinisipol. Hoy Ramil! Sigaw niya. Hindi ka pa ring nagbabayad ng dagdag butaw ha? Alam mong kailangan natin yan para sa maintenance ng terminal. Tumingin si Ramil, marahang lumapit. Lando, alam mo namang gipit ako. Pwede bang sa susunod na linggo na lang ako mag-abot? Mumisi si Lando, may halong pang-uuyam. Ganon. Paano yung iba? Nagbabayad kahit hirap din. Bakit ikaw, feeling special? Sumabat si Mang Paul. Lando, baka naman pwede mong pagbigyan si Ramil. Alam mo naman ang sitwasyon ng asawa niya. Biglang siniko ni Lando si Mang Paul. Hindi mo problema yan, tanda. Kung kawawa siya, edi tumigil na lang siya sa pamamasada. Tahimik si Ramil, pero nanginginig na ang mga kamay niya. Alam niyang hindi siya dapat magpadala. Ang bawat galaw niya ay para sa pamilya, hindi para sa sarili niyang galit.
Lando, mahinahon niyang sabi, mas okay nang kumita ng kaunti basta marangal. Hindi ko kailangang mang-abuso ng kapwa para lang umasenso. Tahimik ang paligid nang marinig iyon. Si Mang Paul ay napangiti, pero si Lando ay napataas ang kilay. Aba, matapang pa na ngayon ha? Sabay tawa. Sige nga, tingnan natin kung may pasahero kang makukuha mamaya. Umalis si Lando, sinabayan ng mga alalay na may nakatawa pang halakhak. Naiwan si Ramil, nakatingin lang sa tricycle niyang luma ngunit puno ng alaala. Nilapitan siya ni Mang Paul at tinapik sa balikat. Pasensya ka na pare, ganyan talaga yan. Pero tandaan mo, hindi kayang pantayin ng yabang ang puso ng taong lumalaban para sa pamilya. Mumiti si Ramil. Salamat Paul, kaya ko to. Pagdating ng 6:00 ng umaga, sumikat na ang araw. Ang unang sinag nito ay tumama sa kalawangin niyang tricycle. Parang sinadya ng langit na ipaalala sa kanya na kahit gaano man kaluma, basta umaandar pa, may silbi pa rin. Pumasok siya sa loob ng tricycle, pinaandar ang makina, at narinig ang pamilyar na kalansing na dati niyang ikinahihiya. Ngunit ngayon, tila musika sa kanya. Sa bawat ikot ng gulong, dala niya ang pag-asa na baka ngayong araw ay mas marami siyang pasaherong makuha, mas maraming baryang maiuuwi, at baka makadagdag sa gamot ni Elena. Bago siya tuluyang umalis, tumingin muna siya sa langit at bumulong. Panginoon, bigyan mo lang ako ng lakas ngayong araw. Huwag na po sana akong mawalan ng pag-asa. At sa kalye ng buhay na puno ng alikabok at pawis, muling umandar ang tricycle ni Ramil. Isang simpleng sasakyan pero puno ng kwento ng sakripisyo at tahimik na pag-ibig. Tirik na tirik ang araw nang huminto ang tricycle ni Ramil sa gilid ng kalsada upang pansamantalang magpahinga. Ramdam niya ang init na parang dumidikit sa balat, pero mas mainit pa ang pangungutya ng kapalaran sa kanya. Isang oras na siyang naghihintay ng pasahero, ngunit tila wala pa ring gustong sumapay sa kanyang lumang tricycle. Pinahid niya ang pawis sa noo, sabay hinga ng malalim. Sa isip niya, kailangan niyang kumita kahit kaunti dahil mamaya bibili siya ng gamot ni Elena. Mula sa malayo, may isang babaeng nagmamadaling lumapit, bitbit ang malaking bag at isang makintab na cellphone. Naka-heels, nakasuot ng blazer at nakasuot ng mamahaling shades. Manong, terminal ng San Felipe, kaya mo ba ako ihatid agad? Nagmamadali ako. Malakas ang boses ng babae. Halatang hindi sanay maghintay. Oo po ma'am, sakay na po kayo. Magalang na sagot ni Ramil habang binuksan ang bubong ng tricycle. Pag-upo ng babae, halata na agad ang pag-iinit ng ulo nito. Inilagay nito ang cellphone sa tainga at halos isigaw ang bawat salita. Hindi mo ba alam ang deadline? Bakit mo ipapasabukas pa? Wala kang silbi. Kung hindi mo to maayos, tanggal ka! Bahagyang napatigil si Ramil sa pagmaneho. Ramdam niya ang tensyon sa loob ng tricycle. Lumingon siya saglit sa salamin at nakita ang babaeng nakakunot ang noo. Galit na galit habang sumisigaw sa telepono. Walang kwenta kang empleyado. Ako na nga ang gumagawa ng paraan. Ikaw pa tong nagpapasakit ng ulo ko. Tanggal ka na! Sabay pindot ng telepono at mariing buntong hininga. Tila sumabog ang galit ng babae sa buong paligid. Sa bawat pagbuga niya ng hangin, ramdam ni Ramil ang bigat ng kanyang presensya. Pasensya na po ma'am, mainit talaga ngayon, sabi ni Ramil para lamang maibsan ang katahimikan. Ngunit sumagot si Lara ng may pang-iinsulto. Hindi ko problema ang init. Problema ko tong mga taong walang disiplina sa kalsada. Bilisan mo nga, baka malate pa ako. Napakapit si Ramil sa manibela at pilit na ngumiti. Opo ma'am, pasensya na po. Medyo traffic lang po sa bandang kanto. Habang umaandar sila, muling nag-vibrate ang cellphone ni Lara Mendoza. Sumagot ito at muling nagpasabog ng sermon. Anong sabi mo?
Hindi mo natapos ang presentation? Diyos ko, puro palpak kayo? Wala lang akong meeting. Ako na sana ang gumawa. Sa puntong iyon, pinilit ni Ramil na huwag makinig. Sa isip niya, siguro ganito lang talaga ang buhay ng mayayaman. Laging galit, laging nagmamadali. Ngunit kahit anong ingat niya sa pagmamaneho, hindi niya naiwasan ang isang malalim na lubak sa daan. Bang! Napahawak si Lara sa bakal ng tricycle. Ano ba yan? Wala ka bang mata? Hindi mo nakita yung lubak? Agad siyang huminto at humingi ng tawad. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Kung napilayan ako. Singhal nito, sabay turo sa kanya. Hindi ka marunong magmaneho. Bakit pa may lisensya pa ang mga katulad mo? Tumigil si Ramil. Ramdam niya ang pag-init ng mukha niya. Narinig pa niya ang ilang taong nakatingin sa kanila, mga naglalakad sa gilid ng kalsada. May ilan pang umiling, may iba namang nakisimpatya sa kanya, ngunit walang nagsalita. Ma'am, sorry po talaga. Di ko po sinasadya. Medyo malalim po kasi yung... Huwag mo kong sabihan ng dahilan, sabad ni Lara. Lahat kayo pare-pareho. Ang babagal, ang babaho ng tricykelyo, tapos puro reklamo. Ahinit si Ramil. Hinawakan niya ang manibela, pinilit na hindi tumaas ang boses. Sa loob niya, parang may pumutok. Isang halo ng inis, lungkot at pagod. Pero naalala niya ang mukha ni Elena, ang anak niyang si Miguel, at ang pangako niyang kailangang maging matatag. Kaya kahit masakit na, mumiti pa rin siya. Pasensya na po, ma'am, mahina niyang tugon. Bawi na lang po ako. Ayaw ko pong masira araw niyo. Tumikhim si Lara at napailing. Tsk, kung hindi lang ako nagmamadali, bumaba na ako dito. Tahimik na lang si Ramil. Sa bawat segundo, parang hinihigop ng hangin ang dignidad niya. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero alam niyang wala siyang laban. Isa lang siyang tricycle driver. Isa lang siyang taong pilit lumalaban sa gutom at kahirapan. Pagdating nila sa dulo ng kalsada, nag-abot si Lara ng bayad pero hindi man lang tumingin sa kanya. Oh, keep the change, malamig nitong sabi. Sabay lakad palayo habang nakaangat pa ang baba. Habang pinagmamasdan siya ni Ramil papalayo, naramdaman niyang tila may nakabara sa lalamunan niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam na tila ginawang wala ang kanyang pagkatao. Si Mang Paul, na noon ay paparada rin ng tricycle malapit sa lugar, ay lumapit. Pare, okay ka lang? Narinig ko yung sigaw ng pasahero mo. Parang leon sa init ng araw ah. Numiti lang si Ramil ng pilit. Ayos lang Paul, sanay na ako. Hindi naman ako nawawalan ng pasensya. Kung ako yon, baka napikon na ako. Pero ikaw, ibang klase ka talaga. Hindi ko kayang sumabay sa galit, Paul, lalo na't hindi nila alam kung anong pinagdadaanan ko. Umupo siya saglit sa gilid ng tricycle, pinahid ang pawis at pinikit ang mata. Ramdam niya ang pagod na hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sa likod ng katahimikan, naririnig pa rin niya ang eko ng sigaw ni Lara. Hindi ka marunong magmaneho. Ngunit sa halip na galit, isang tanong ang bumalik sa isip ni Ramil. Kung alam lang sana niya kung bakit ako nagmamadali, baka hindi siya sumigaw ng ganon. Sa dulo ng araw, bago siyang umuwi, binilang niya ang kinita, 350 piso. Napaniti siya ng bahagya. Pwede na to, may panggamot na si Elena. Pag umuwi niya, sinalubong siya ng mahina, ngunit matamis na ngiti ni Elena. Ramil, kanauwi ka na? Kumain ka na ba? Hindi pa, pero okay lang. Ikaw ay medyo magaan ang pakiramdam ngayon. Habang yakap ang asawa, tahimik na bumagsak ang luha ni Ramil. Hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi dahil sa sakit ng mga salitang natanggap niya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may panibagong apoy sa puso niya. Ang pag-asang balang araw, mauunawaan din ng mga taong tulad ni Lara kung bakit may mga kagaya niyang handang magtiis kahit minamaliit.
Mainit pa rin ang ulo ni Ramil kahit ilang oras nang lumipas mula nang murahin siya ng pasaherong babae. Habang umaandar ang tricycle, nanginginig pa rin ang mga kamay niya sa manibela. Hindi niya alam kung dahil sa gutom, pagod o dahil sa inis na pilit niyang nilulunok. Ang bawat tunog ng makina ay tila nagpapalala sa bigat ng dibdib niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang maglabas ng galit, pero sa huli, nanatili lang siyang tahimik. Hindi ko dapat pinapatulan. Bulong niya sa sarili. Mas mahalaga pa rin ang araw na to kaysa sa init ng ulo ng iba. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang ilang batang naglalaro ng habulan. Napatigil siya sandali, pinanood ang mga ito. Sa simpleng sigawan at tawanan ng mga bata, naramdaman niyang parang saglit na nawala ang bigat sa dibdib niya. Sana ganun lang kasimple ang buhay, no? Takbo, tawa, uwi. Walang sakip, walang iniisip. Mahina niyang sabi habang pinapaandar ulit ang tricycle. Pagdating sa terminal, bumungad agad ang mga pamilyar na mukha, mga driver na nakaupo, nagkakape, nagbibiruan. Pero ang atensyon ng lahat ay nakatutok kay Lando na halatang asar na asar. "Pare, nakita mo yung pasaherong babae kanina?" Tanong ni Mang Paul kay Ramil habang lumapit. "Babaeng may suot na blazer? Mayabang?" Balik tanong ni Ramil, medyo ngiting may panghihinayang. "Ayun nga, siya rin ang sumigaw kay Lando. Akalain mo, binulyawan din siya sa gitna ng daan." Tawa ni Mang Paul na halos mapahawak sa tiyan. "Talaga? Si Lando?" Napangiti si Ramil pero halatang pinipigilan ang tawa. Oo, akala niya madadaan sa yabang pero sinermonan siya nung babae. Parang natulala nga si Lando. Haha, napakamot na lang ng ulo si Ramil, pilit pinipigilan ang ngiti. Siguro nga, lahat tayo may katapat, kahit si Lando. Ngunit hindi nagtagal, narinig nilang sumigaw si Lando. "Ano bang pinagtatawanan niyo riyan? Ha? Akala niyo ba nakakatawa yung ginawa ng babaeng yon?" Tahimik ang lahat, ngunit si Mang Paul ay pasimpleng bumulong. "Karma lang, Lando." "Anong karma? Baka gusto mong ikaw ang sunod kong pagdiskitahan," sabat ni Lando, sabay tingin kay Ramil. "At ikaw, Ramil, huwag kang tatawa-tawa dyan. Tandaan mo, ako pa rin ang masusunod sa terminal na to." Hindi na sumagot si Ramil. Umiling lang siya at nagpasya ng umalis. "Mang Paul, mauna na ako. Gabi na rin, baka mag-alala si Elena." "O sige pare, ingat ka. Sabihin mo kay Elena umusta," tugon ni Mang Paul habang tinatapik siya sa balikat. Habang tinatahak ni Ramil ang pauwiang daan, naramdaman niyang muling bumigat ang loob niya. Pero hindi dahil sa galit kay Lando o sa pasahero kanina, kundi dahil alam niyang wala na siyang oras para magpahinga. Isang araw ng pamamasada, ngunit kulang pa rin sa pandastos sa bahay. Pagdating sa kanilang munting tahanan, sinalubong siya ng mahinang ilaw ng bombilya na halos nangingitim na ang takip. Binuksan niya ang pinto at nakita si Elena nakaupo sa papag, payat at maputla. Sa gilid, si Miguel, tahimik na nagdodrawing sa lumang papel. "Pa," masayang bati ni Miguel nang makita siya. Mumiti si Ramil, pilit nilalabanan ang pagod. "O kumusta ang mag-ina ko?" Inilapag niya ang maliit na plastik sa mesa, 3 pirasong pandesal at isang lata ng sardinas. "Pasensya na, Lena. Ito lang muna ha," sabi niya sabay pilit ng ngiti. Tinapik siya ni Elena sa braso. "Ramil, kahit wala kang dala, masaya na ako na ligtas kang nakauwi." Ikaw, kamustang pakiramdam mo?" Tanong niya habang inaayos ang ulam sa maliit na pinggan. "Ganun pa rin, medyo sumasakit ang tagiliran ko kanina, pero nawala rin." Mahinang tugon ng babae, pilit nang umingiti. Tahimik silang tatlo habang kumakain. Tanging tunog ng kutsara at tinidor lang ang maririnig. Paminsan-minsan, pinagmamasdan ni Ramil ang anak niyang si Miguel. Nakangiti pero halatang payat at may lungkot sa mga mata. "Pa?" sabi ni Miguel habang nilalaro ang pandesal. "Pag lumaki ako, gusto ko ring magmaneho katulad mo. Pero mas mabilis ha?" Napangiti si Ramil
pero nag-init ang mata niya. Nako, wag mo nang gayahin si Papa, anak. Gusto kong mas gumanda pa ang buhay mo. Hindi tugon ng bata. Sabay turo sa kanya. Gusto ko ring maging katulad mo kasi mabait ka, matiyaga, at kahit pagod ka, umuuwi ka pa rin para sa amin. Hindi nakasagot agad si Ramil. Sa halip, tumingin siya kay Elena na bahagyang nakangiti habang pinapanood silang mag-ama. Migs, bulong ni Ramil. Salamat, anak. Tumalikod siya sandali. Pinahid ang luha na hindi niya napigilan. Ayaw niyang makitang anak niyang umiiyak siya, kaya kunwari inayos ang tricycle sa labas. Paglabas niya, tiningnan niya ang langit. Madilim, puno ng ulap, pero sa gitna ng dilim ay may isang bituin na kumikislap. Doon niya binuhos ang lahat ng pagod at dasal. Panginoon, huwag niyo pong hayaang sumuko ako. Gusto kong makita si Miguel na lumaki. Gusto kong makita si Elena na gumaling. Kahit ako na lang po ang pagurin ninyo. Pumasok siyang muli at niyakap si Elena mula sa likod. Ramil, mahinang sabi nito, pagod ka na, alam ko. Pero gusto ko malaman mo, proud ako sa'yo. Hindi ko naman ginagawa to para mapuri, sagot ni Ramil. Ginagawa ko to kasi kayo ang lakas ko. Tumahimik sila sandali. Sa labas maririnig ang huni ng kuligling at sa loob ng bahay ay ang mahinang halakhak ni Miguel habang inaabot ang kamay ng tatay niya. Pa, sabi ni Miguel, kaya mo yan. Ang mga simpleng salitang yun ang tumagos sa puso ni Ramil. Hindi man siya mayaman, hindi man siya kinikilala ng mundo, pero sa gabing iyon, habang yakap niya ang mag-ina, ramdam niyang siya ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, muling binuo ni Ramil ang pangako niya sa sarili. Hindi siya susuko, kahit ilang beses pa siyang murahin, laitin o pagtawanan ng iba. Dahil para sa kanya, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa sigaw, kundi sa kakayahang manahimik habang patuloy na lumalaban. Lumipas ang ilang linggo mula ng huling beses na umuwi si Ramil ng Bayniti. Ngayon, madalas ay wala na siyang gana ni halakhak. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita niyang unti-unting humihina ang katawan ni Elena. Minsan ay hindi na ito makabangon. Minsan ay wala nang gana ni kumain. Ramil, mahinang tawag ni Elena habang nakahiga sa papag. Huwag ka nang mag-alala. Matagal ko na namang nararamdaman to. Anong hindi mag-aalala? Sagot ni Ramil habang pilit na inaayos ang unan sa likod nito. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ka bumabalik sa dati. Dadalhin kita sa ospital bukas kahit anong mangyari. Nilingon siya ni Elena. Mahina pero matamis pa rin ang ngiti. Wala tayong pera, Ramil. Baka mas lalo lang tayong malubog sa utang. Hindi ko iisipin yon, mariin niyang sagot. Ang importante, gumaling ka. Kinabukasan, maaga siyang nagmaneho papuntang bayan para maghanap ng ospital na tatanggap sa kanila. Halos 3 oras siyang nag-ikot bago nakakita ng pampublikong pagamutan. Dinala niya si Elena roon sakay ng tricycle habang si Miguel ay naiwan muna sa kapitbahay. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ni Dr. Rigor Almeda, isang doktor na kilala sa bayan dahil sa kanyang malasakit sa mahihirap. Mr. Cortez, sabi ni Dr. Almeda habang tinitingnan ang chart ni Elena. Base sa resulta ng test, lumala na ang kondisyon ng asawa mo. Kailangan niyang sumailalim sa regular na dialysis 2 beses kada linggo. Nabigla si Ramil. 2 beses kada linggo, Dok? Magkano po ang ganun? Depende sa ospital, pero kahit sa pinakamura, aabot pa rin ng ilang libo bawat session. Paliwanag ng doktor. Kung maaga tayong kikilos, mas mahaba pa ang panahon niya. Tahimik si Ramil, parang biglang lumiit ang mundo niya. Sa isip niya, kahit ipunin niya ang kita niya sa 1 buwan, kulang pa rin. Pero nang marinig niya ang mahinang paggubo ni Elena sa tabi, napakapit siya sa kamay nito at tumingin kay Dr. Almeda. Dok, gagawan ko ng paraan, hindi ako susuko. Nang umuwi sila,
Tahimik lang si Elena. Habang umaandar ang tricycle sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakasandal siya sa likod ng asawa niya. Ramil, bulong niya. Huwag mong puwersahin ang sarili mo. Hindi to puwersa, Lena. Sagot ni Ramil. Mahina pero buo ang loob. Laban to para sa atin. Kinagabihan, habang tulog si Miguel, nakaupo si Ramil sa gilid ng kama, nakatitig sa dingding. May lumang larawan sila roon. Silang tatlo, nakangipi sa harap lang tricycle noong araw na unang beses niyang binili ito. Naalala niya kung paano siya pinangarap ni Elena noon. Isang simpleng pamilya pero masaya. Ngayon, tila pinagtitripan sila ng tadhana. Kinabukasan, nadesisyon siya. Miguel, alagaan mo muna si mama mo ha. Si Papa ay magtatagal sa pasada, sabi ni Ramil habang inaayos ang bag at jacket niya. Opo pa, sagot ng bata. Bibili ka ba ng gamot? Oo anak, kaya dapat masipag si Papa ngayon. Mula umaga hanggang hating gabi nagpasada si Ramil. Kahit malakas ang ulan, tuloy pa rin. Halos walang pasahero, naghintay pa rin. Ang mga palad niya'y nangingitim na at ang likod niya ay palaging basang-basa ng pawis. Isang gabi, nagaanan siya ni Mang Paul habang nagkakape sa gilid ng terminal. Ramil, 12:00 na ng gabi, hindi ka pa ring uuwi? Sigaw ni Mang Paul. Hindi pa pare. Kailangan kong mag-ipon. Malapit na ang gamutan ni Elena. Sagot ni Ramil habang tinatakpan ng tuwalya ang leeg. Magpahinga ka man lang kahit isang gabi. Mapapagod ka niyan. Ngumiti si Ramil ng bahagya. Mas okay nang pagurin ako ng trabaho kaysa pagurin ako ng panghihinayang. Habang umaandar siya sa malamig na kalsada, ramdam niya ang ginaw na sumisingit sa butas ng jacket niya. Nanginginig na ang katawan niya pero pinilit niyang lumaban. Minsan sa gitna ng dilim, tinitingnan niya ang cellphone niyang may larawan nilang tatlo bilang wallpaper. Doon niya hinuhugot ang lakas. Hindi ko kayang mawala si Elena. Kailangan kong lumaban. Bulong niya habang pinipihit ang manibela. Dumaan ang mga araw at halos wala na siyang tulog. Umuuwi lang siya para hatiran ng kaunting pagkain ang mag-ina, tapos balik pasada ulit. May mga gabing halos himatayin siya sa pagod. Ngunit pag naiisip niyang kailangan na ni Elena ng dialysis, muling bumabalik ang sigla niya. Isang gabi, nadatnan siya ni Mang Paul na nakatulog sa loob ng tricycle. Nilapitan siya nito at tinapik sa balikat. Pare, gising! Baka lamigin ka dyan. Pasensya na Paul, sabi ni Ramil, sabay ngiti. Saglit lang akong nakatulog. May hinatid pa kasi akong pasahero sa kabilang barangay. Umiling si Mang Paul. Ramil, minsan kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Kung bumigay katawan mo, paano na sila? Napayuko si Ramil. Alam ko Paul, pero pag huminto ako, baka mawala si Elena. Tumango si Mang Paul, hindi na nagsalita pa. Alam niyang hindi niya kayang pigilan ang kaibigan niyang nilamon ng pag-ibig at pag-asa. Kinabukasan, nang makita ni Miguel ang ama niyang halos hindi na makatingin ng diretsyo sa sobrang pagod, niyakap niya ito. Pa, magpahinga ka muna. Mumiti si Ramil, pinisilang ulo ng anak. Hindi pa anak, kailangan pa ni mama. Pero pa, ayoko pong magkasakit ka. Sagot ng bata, umiiyak na. Tumigil si Ramil. Pinahid ang luha ni Miguel. Hindi ako magpapakasakit anak. Pangako yan. Basta hawakan mo lang kamay ni mama habang wala ako. Dot. Sa huling biyahe niya ng gabing iyon, habang nag-iisa siya sa kalsada at tanging buwan lang ang saksi, tumigil siya sandali sa may tulay. Hinugot niya mula sa bulsa ang lumang larawan nilang tatlo. Si Elena, si Miguel at siya. Nakangiti sa ilalim ng araw. Nilagay niya ito sa dashboard, tiningnan ng matagal at bumulong. Hanggat may hangin sa dibdib ko, hindi ako titigil. Dahil mahal ko kayo higit sa lahat. Pinaandar muli ni Ramil ang kanyang tricycle sa gitna ng dilim. Ang makinang kalawangin, nanginginig pero matatag. Katulad niya, kahit pagod at biniginaw,
tuloy lang ang andar, tuloy lang ang laban. Mainit ang araw nang dumating si Ramil sa terminal. Pagod man at kulang sa tuling, dala pa rin niya ang ngiti at pag-asang makakakuha siya ng ilang biyahe bago umuwi. Bitbit niya ang thermos ng kape at ilang pandesal na ipinamigay ni Mang Paul. Akala niya ay magiging normal lang ang araw na iyon. Ngunit hindi niya alam, iyon pala ang araw na guguhit ng bago niyang pagsubok. Pagkababa niya ng tricycle, agad niyang narinig ang malakas na boses ni Lando Vergara. Ang lider ng terminal. Nakaupo ito sa bangko, naataas ang paa, hawak ang listahan ng mga driver na may bayad na butaw. "Hoy, Ramil!" sigaw ni Lando, sabay kalabit sa dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. "Halika rito!" Lumapit si Ramil, nagpipigil ng kaba. "Oh, Lando, bakit? Hindi ka pa rin nagbabayad ng butaw mo nitong linggo. Ilang beses na akong nagpaalala sa'yo ah." "Alam ko, Lando," mahinahon niyang sagot. "Pasensya na, gipit lang talaga. Kakadialysis lang ni Elena nitong Martes, pero bukas mag-aabot na ako." Gumisi si Lando, halatang nangaasar. "Lagi ka nalang may dahilan. Paulit-ulit ka, Ramil. Akala mo bang nakakaawa ka pa?" "Hindi ako humihingi ng awa," sagot ni Ramil, halos pabulong. "Ginagawa ko lang kung ano ang kaya ko." Tumayo si Lando, humarap sa kanya at biglang itinulak siya sa dibdib. "Puro kaawa-awa. Kung di mo kayang bayaran, huwag ka nang magmaneho. Ang terminal na to ay para sa mga may ambag, hindi para sa mga palabigasan." Nahulog si Ramil sa lupa. Tumama ang siko sa semento. Agad siyang milapitan ni Mang Paul, sabay akay sa kanya. "Lando, sobra ka na. Hindi mo kailangang ganyanin si Ramil." "Anong sobra, ha?" sagot ni Lando, sabay turo kay Mang Paul. "Gusto mo pati ikaw alisin ko rito? Alam mo kung sino ang kausap mo?" Lumapit ang dalawang tauhan ni Lando. Malalaki ang katawan at halatang handang manindak. "Boss, gusto mo bang palayasin na to?" tanong ng isa. "Hindi na," sagot ni Lando habang nagninisi. "Siya na mismo ang aalis. Di ba, Ramil? Wala ka namang pangbayad eh. Kaya umalis ka na bago ko pasirain yung tricycle mo." Tahimik lang si Ramil. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan ang alikabok sa braso at tinitigan si Lando. Sa mata niya, walang galip, kundi pagod at awa. "Lando," sabi niya, "hindi ko alam kung anong saya ang nakukuha mo sa ang-aapi ng iba. Pero sana, wag mo kalimutan na pare-pareho lang tayong naghahanap buhay." "Pwe!" sabay dura ni Lando sa lupa. "Mga tulad mo ang dahilan kung bakit walang asenso ang terminal. Lahat na lang reklamo, walang disiplina." "Lando!" singit ni Mang Paul. Halos hindi mapigilan ang sarili. "Ikaw ang walang disiplina. Ginagamit mo lang ang posisyon mo para sa sarili mong bulsa." Biglang sumigaw ang isang tauhan ni Lando. "Manahimik ka, matanda!" Sabay tulak kay Mang Paul. "Baka gusto mong sumunod sa kanya." "Paul!" tawag ni Ramil habang inaawat ito. "Tama na pare, huwag na nating palakihin." "Pero Ramil, tama na, wala tayong laban sa kanila." Sabay pikit ni Ramil, pilit na nilulunok ang sakit. Habang papalayo siya, naririnig niya pa rin ang malakas na tawa ni Lando. "O ayan, umuwi ka na. Huwag ka nang babalik dito kung wala kang pambayad." Nanginginig si Ramil sa galit. Ngunit pinigilan niyang sumabog. Ayaw niyang masampot sa kulo. Kailangan niyang umuwi ng buo ang katawan para kay Elena at Miguel. Pagdating sa bahay, naupo siya sa labas. Tinitingnan ang tricycle niyang tila mas luma pa ngayon sa kanyang paningin. Inilabas niya ang panyo at pinunasan ang manibela, parang bata na inaalo. "Pasensya na, luma ka man. Ikaw lang ang sandigan ko. Hindi kita bibitawan." Mahinang bulong niya. Lumapit si Elena, nakasandal sa pinto, maputla at payat. "Ramil, narinig ko sa mga kapitbahay na nagkagulo daw sa terminal. Ano na naman yon?" "Wala yon, Lena. Nagkainitan lang. Pero ayos lang ako." "Ramil," mahina pero mariin ang tono ng asawa. "Hindi mo kailangang palaging magtimpi. Hindi mo kasalanang maging mahirap." Lumapit si Ramil.
Hinawakan ang kamay nito. Hindi ito tungkol sa kahirapan. Kung papatol ako, baka ako pa ang mawalan ng hanap buhay. Paano na kayo? Tahimik si Elena. Alam niyang tama ang asawa niya, pero sa likod ng mga salitang iyon, ramdam niya ang bigat ng loob ni Ramil. Kinabukasan, maagang gumising si Ramil. Hindi na siya pumunta sa terminal. Sa halip, nagpasya siyang magpasada mag-isa sa kalsadang hindi saop ng grupo ni Lando. Baka hulihin ka ng mga tauhan nila, paalala ni Mang Paul na sinabayan pa ng buntong hininga. Lando controls most of the routes. Wala na akong choice, Paul. Kailangan kong kumita, sagot ni Ramil habang inaayos ang makina. Mas mabuti nang lumaban sa tahimik na paraan at doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang laban. Araw-araw, umiikot siya sa mga lugar na walang terminal. Nag-aabang ng pasahero sa mga gilid ng kalsada. Minsan, walang sumasakay. Minsan, iniiwasan siya ng ibang driver. Baka raw mapahamak sa kanya. Pero hindi siya dumigil. Kahit pa ang kita niya ay halos barya na lang, tuloy pa rin siya. Isang gabi, habang nag-aabang siya ng pasahero sa may tulay, nilapitan siya ni Mang Paul. Pare, sigurado ka bang kaya mo pa to? Giniginaw ka na o? Mumiti si Ramil, nanginginig sa lamig. Hanggat kaya ng tricycle ko, kaya ko rin. Hindi mo naman kailangan patigasin ang loob mo ng ganito, Ramil. Tignan mo, Paul, sabay turo ni sa litrato ni Elena at Miguel na nakasabit sa manibela. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng huminto. Tumahimik si Mang Paul. Wala na siyang nasabi. Alam niyang sa puso ni Ramil, hindi pera o pride ang laban, kundi pag-ibig at dangal. At sa gabing iyon, habang binabalot ng hamog ang paligid, tumuloy si Ramil sa kalsadang madilim at malamig. Dala ang pag-asang balang araw, maiintindihan din ng mundo na ang bawat tricycle driver ay may dahilan, may pinipiling tahimik na sakripisyo, at may pusong mas matatag kaysa anumang makina. Makalipas ang ilang buwan, ila bumigat na lalo ang katawan ni Ramil Cortez. Ang bawat biyahe ay parang pasanin sa likod, ngunit kailangan niyang magpatuloy. Sa mga panahong iyon, lumala pa ang kalagayan ni Elena. 2 beses sa isang linggo ang dialysis at halos lahat ng kinikita ni Ramil ay napupunta ron. Kung minsan, kinukulang pa rin, kaya't napipilitan siyang umutang sa tindahan ni Aling Rosa o humingi ng palugit sa mga bayarin sa tubig at kuryente. Ngunit kahit ganon, hindi siya tumigil. Kahit pa nagpasada na siya sa mga kalsadang hindi pinapayagan ng terminal ni Lando, tuloy lang siya. Wala na siyang pakialam kung tawagin siyang pasaway. Para sa kanya, ang tanging kasalanan ay ang hindi lumaban para sa mga mahal sa buhay. Isang mainit na hapon, habang bumabaybay siya sa kahabaan ng kalsada sa bayan, may kumaway sa gilid. Isang babaeng naka-blazer, maayos ang ayos, halatang galing sa trabaho. Manong! Hanggang San Felipe ba? Sigaw ng babae habang kumakaway. Pwede po, ma'am. Sakay po kayo. Sagot ni Ramil habang huminto. Pag-upo ng babae, sandaling tumitig si Ramil sa salamin. Pamilyar ang mukha, pero hindi niya agad nakilala. Ang maayos na buhok, maputing balat at mamahaling bag ay nagpapaalala ng isang eksenang matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ngunit tahimik lang siya. Ang babae naman ay agad naglabas ng cellphone at may tinawagan. Hello ate. Oo, on the way na ako. Huwag mo kong intayin. May meeting pa ako mamayang gabi. Sabi niya sa malamig na tono. Habang nagsasalita ito, nag-aayos ng lipstick sa maliit na salamin. Hindi man lang tumitingin sa paligid. Hindi pa rin nagtadpi ang alaala ni Ramil. Sa kanya, isa lang itong ordinaryong pasahero, kaya't tahimik lang siyang nagmaneho. Habang nasa biyahe, biglang tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa dashboard. Isang tawag mula sa ospital. Napakapit agad siya sa manibela. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hello, Mr. Cortez? Boses ng nurse sa kabilang linya.
halatang nagmamadali. Si Mrs. Elena Cortez po, inatake habang nasa dialysis. Kailangan niyo pong pumunta ngayon sa ospital. Parang nabingi si Ramil. Ano po? Si Elena? Nanginginig niyang sagot. Opo sir, critical na po ang lagay niya. Biglang bumigat ang dibdib niya. Para bang nawala sa balanse ang buong mundo niya. Agad niyang ibinaba ang cellphone, pinilit i-focus ang paningin at pinaharurot ang tricycle. Manong, ano ba yan? Ang bilis mo! Sigaw ng pasahero sa likod. Hindi siya nakasagot. Nanginginig ang kamay niya, pinipihit ang manibela habang pinupunasan ang pawis sa noo. Sa bawat segundo, nararamdaman niyang humihina ang kanyang paghinga sa kata. Manong, baka mabangga tayo! Muling sigaw ng babae. Bakit ka ba nagmamadali? Pasensya na po ma'am, mahina niyang sagot. Halos maputol ang boses. May asawa po akong nasa ospital. Inatake ko siya. Napahinto bigla si Lara. Hindi makapagsalita. Ang boses na iyon, pamilyar. Ang mukha ng lalaking nasa salamin, pamilyar din. Dahan-dahan niyang inalis ang shades. Pinakatitigan ang tricycle driver. Bigla siyang natigilan. Sandali, mahinang sabi niya. Ikaw yung driver noon. Mumiti si Ramil, pero puno ng luha ang mata. Pasensya na po kung medyo mabilis ang takbo. Kailangan ko lang pong makarating. Kailangan ako ng asawa ko. Tahimik si Lara. Wala siyang masabi. Ang galit na kanina'y naroroon ay napalitan ng biglang pagkapahiya. Naalala niya ang araw na iyon, kung paano niyang minura ang taong ito, kung paano siya nagsalita ng walang pakundangan. At ngayon, narito siya sa likod ng tricycle ng parehong lalaki, na halos mawala na ng asawa dahil sa sakripisyong hindi niya maintindihan noon. Gusto mo bang sumama na lang po ako sa inyo? Mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Hindi na po kailangan. Ma'am, malayo pa yung ospital. Baka mahuli pa kayo sa pupuntahan nyo. Hindi, sagot ni Lara, halos nanginginig ang boses. Wala na akong mas mahalaga pa ngayon kaysa sa makarating ka sa kanya. Hindi na muling nagsalita si Ramil. Pinilit niyang tumutok sa kalsada kahit basang-basa ng pawis ang tamay niya. Sa bawat ikot ng gulong, ramdam niyang humihigpit ang dibdib niya. Para bang oras ang kalaban niya. Pagdating nila sa ospital, halos tumalon siya mula sa tricycle. Salamat po ma'am, mabilis niyang sabi habang tumatakbo papasok. Hindi na siya hinintay ni Lara. Binayaran niya ng doble at tumingin lang habang papalayo si Ramil. Habang nakaupo sa tricycle, napatulala siya. Tila lumabas sa puso niya ang bigat ng konsensya. Diyos ko, bulong niya, yung minura kong driver noon, asawa pala niyang may sakit. Sa loob ng ospital, hinabol ni Ramil ang mga nurse. Nasaan si Elena Cortez? Sigaw niya, halos hindi makapagsalita sa kaba. ICU po sir, dito po. Pagpasok niya, nakita niya si Elena. Maputla, may tubo sa ilong at halos walang malay. Lumapit siya, hinawakan ang kamay nito. Lena, andito na ako, nanginginig niyang sabi. Huwag mo akong iiwan, nandito si Ramil mo. Mahina pero malinaw, kumurap si Elena. Pinilit nitong ngumiti. Ram-il. Oo, ako to mahal. Sabay halik sa kamay nito. Lalaban tayo ha, tulad ng dati. Sa labas ng ICU, tahimik na nakatayo si Lara. Pinagmamasdan ang eksena sa loob. Hindi niya matigilan ang pagluha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kung gaano kaliit ang mga problemang madalas niyang ikagalo kumpara sa mga tunay na laban ng mga kagaya ni Ramil. Lumapit ang nurse sa kanya. Ma'am, kamag-anak po ba kayo? Umiling siya. Hindi, pero sana pwede akong tumulong. At sa sandaling iyon, tahimik siyang nagdasal, hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking minsan niyang hinusgahan at sa asawang patuloy na lumalaban para mabuhay. Sa unang pagkakataon, hindi si Lara Mendoza ang nagmamadali sa oras, kundi ang kanyang puso. Naghahabol ng kabayaran sa kasalanang hindi niya sinasadya
at ng pag-unawa sa sakripisyo ngayon pa lang niya tunay na nauunawaan. Basang-basa ang kalsada sa unang buhos ng ulan. Malakas ang patak pero tuloy lang sa pagmamaneho si Ramil Cortez habang si Lara Mendoza ay nakasilong sa likod ng tricycle. Tahimik ang biyahe nila pero ramdam ang bigat ng bawat pag-ikot ng bulong. Sa likod ng ugong ng makina, tanging tunog lang ng ulan at tibok ng dibdib ni Ramil ang nangingibabaw. Nasa kalagitnaan sila ng kalsada nang biglang nagsimulang manginig ang balikat ni Ramil. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa damdamin. Pinigilan niya, pero sa bawat segundo, parang mas humahapdi ang loob niya. Sa wakas, hindi na niya nakayanan. Bumigkas ang isang tinig na halos hindi marinig sa lakas ng ulan. "Ma'am," mahina niyang sabi, habang nakatingin sa kalsada. Walang araw na hindi ako natatakot na mawalan ng mahal sa buhay. Napatingin si Lara. May kakaibang panginginig sa boses ni Ramil. Yung uri ng boses na galing sa pusong pagod pero ayaw sumuko. "Bakit mo nasabi yan?" tanong niya. Hindi na sa tono ng pagiging posi o mayabang, kundi may halong pag-aalala. "Dahil araw-araw, ma'am," tuloy ni Ramil. "Bago ako umalis ng bahay, tinitingnan ko muna kung humihinga pa si Elena. Bawat gabi, tinatabihan ko siya kahit nanginginig na ako sa lamig. Kasi takot akong baka paggising ko, hindi ko na siya katabi." Hindi kumibo si Lara. Naririnig lang niya ang lagitik ng ulan sa bubong ng tricycle. "Ilang taon na kaming ganito." Dagdag ni Ramil, kailangan niyang magpa-dialysis 2 beses sa isang linggo. Sa araw ng gamutan, ako yung naghihintay sa labas, nakaupo sa plastic chair habang hawak ang lumang larawan naming 3. Ako, siya at yung anak naming si Miguel. Napakunot ang noo ni Lara. "Anak mo?" "Oo po," sagot ni Ramil. Bahagyang napangiti pero bakas ang lungkot. Si Miguel, 10 taong gulang. May cerebral palsy siya. Hindi nakakalakad, hindi nakakapagsalita ng maayos. Pero araw-araw, sinasabi niya pa rin sa akin, "Pa, kaya mo yan." Parang siya pa yung nabibigay sa akin ng lakas. Kahit siya mismo, hindi ko alam kung kaya pang lumaban. Saglit na tumigil ang biyahe nang lumalim ang paha sa dinadaanan. Habang nakahinto sila, lumingon si Lara at nakita ang basang balikat ni Ramil. Nakayuko ito, nanginginig, pero hindi tumitigil. "Ma'am," mahina niyang sabi, "si Elena, minsan siyang naging doktor. Maraming nangangarap sa kanya dati. Magaling siya. Pero nang ipanganak si Miguel, nagbago lahat. Iniwan niya ang trabaho. Sinuko niya ang pangarap niya. Sabi niya, mas gusto niyang maging nanay kaysa maging doktor. Mas gusto kong gamutin ang anak natin kaysa ibang tao." Sabi niya noon. Tahimik lang si Lara, pero sa loob-loob niya parang may kumurot sa puso niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hiya, awa o paghanga. Ngayon, tuloy ni Ramil, ako naman ang nagsasakripisyo. Ako yung nagbabaon ng kape at tinapay, nag-aabang ng pasahero kahit 20 oras ng gabi. Minsan, nababasa ako sa ulan, minsan wala akong makain. Pero okay lang. Kasi bawat pagod, bawat sugat ng likod ko sa lamig ng gabi, alam kong may kapalit. Isang araw pa na mabubuhay si Elena. Bumilis ang pagpatak ng ulan, tila sinasabayan ang bawat salitang lumalabas kay Ramil. Totoo pala yung sinasabi ng mga matapanda, bulong niya, na kapag mahal mo ang tao, kaya mong gawin kahit ano. Kahit magutom, kahit mapahiya, kahit pagtawanan. Basta makita mo lang siyang humihinga. Kasi minsan, yun na lang ang sukatan ng pag-asa mo. Hindi na nakapagsalita si Lara. Tahimik siyang nakatitig sa likod ni Ramil sa bawat patak ng ulan na dumadaloy sa kanyang balikat. Nakita niya roon ang larawan ng isang lalaking hindi umaasa ng tulong, hindi naghahangad ng simpatiya, kundi patuloy lang na lumalaban para sa pag-ibig. Muli niyang tiningnan ang paligid. Mga taong nagmamadali, sasakyang bumubusina, ulan na walang tigil. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, tila huminto ang oras.
Ramil, mahina niyang tawag. Opo ma'am, teka lang. Alam mo, hindi ki alam kung paano ako hihingi ng tawad. Hindi mo naman ako kilala, pero ako yung babaeng minura ka noon, di ba? Natigilan si Ramil. Tumingin siya sablit sa salamin. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang sablit na puno ng katahimikan at kabigatan. Hindi ko na po inalala yun, ma'am, sagot niya sa dulo. Siguro may pinagdadaanan din kayo noon. Hindi, sagot ni Lara, sabay tingin sa labas. Wala akong dahilan para murahin ka noon. Masakit isipin, pero ngayon ko lang na-realize na may mga taong mas mabigat pa ang pasan kaysa sa mga reklamo ko sa buhay. Gumiti si Ramil pilit. Ganun talaga siguro, ma'am. Minsan, hindi natin alam kung anong laban ng iba. Kaya mas madali tayong humusga. Tahimik na naman. Ilang minuto pa, binaybay nila ang kalsada habang patuloy ang ulan. Si Ramil ay hawak mahigpit ang manibela. Habang si Lara ay nakatitig lang sa kanya, para bang bawat galaw nito ay may kwento. Sa gilid ng kalsada, may batang nagtitinda ng sampagipa kahit umuulan. Huminto si Ramil saglit. Sandali lang po, ma'am. Sabi niya habang inaabot ang barya sa bata. Sa asawa ko to. Sabay sabit ng sampagita sa harap ng tricycle. Para sa kanya palagi. Natahimik si Lara. Hindi niya mapigilan ang pagpatak ng luha. Hindi dahil sa awa kundi sa hiya. Hiya sa sarili niyang pagiging bulab sa katotohanang may mga taong patuloy na lumalaban nang walang reklamo, habang siya, isang babaeng may kaya, ay madalas sumusuko sa maliliit na bagay. Nang magpatuloy sila sa biyahe, dahan-dahan na ring tumila ang ulan. Sa mga huling patak, nakita ni Lara ang sinad ng araw na unti-unting sumisilip. Tignan mo, sabi ni Ramil habang nakangiti. Kahit gaano kalakas ang ulan, titigil din. Ganyan ang buhay. Kailangan mo lang maghintay at maniwala. At sa sandaling iyon, sa simpleng tricycle na iyon, may dalawang taong tahimik na nagbago. Ang isa, isang lalaking patuloy na lumalaban, at ang isa, isang babaeng nagsimulang matutong makimig sa tahimik na sakripisyo ng iba. Pagkarating nila sa ospital, agad na umalis si Ramil mula sa tricycle. Hindi na niya inintindi ang lakas ng ulan o ang basang-basa niyang damit. Tumakbo siya diretso sa loob, hawak ang cellphone at paulit-ulit na tinatanong sa mga nurse kung nasaan si Elena Corpez. Halos hindi siya makahinga sa kaba. Bawat sekundo ay parang 10 minuto ang binibilang ng puso niya. Sir, ICU po kanan pagkatapos ng hallway, sagot ng nurse. Salamat po. Hingal niyang sagot bago muling tumakbo. Naiwan sa labas si Lara Mendoza. Tahimik lang na pinagmamasdan siya mula sa bubong ng tricycle. Nakita niyang nanginginig si Ramil sa pag-aalala, nakayuko habang kumakapit sa pintuan ng ICU, tila nagmamakaawa sa langit. Hindi na niya napigilang bumaba at sumunod sa loob. Sa loob ng kwarto, nakita ni Ramil si Elena. Maputla, mahina, may tubo sa ilong, at halos hindi na makapagsalita. Lumapit siya, hinawakan ang kamay nito, at pinilit ngumiti kahit naninilid ang mga luha. Lena, mahinang tawag niya. Andito na ako. Hindi kita pababayaan. Ngumiti si Elena, halos di marinig ang boses. Ramil, uwi ka muna, magpahinga ka. Hindi ako aalis, mariin niyang sagot. Hanggat humihinga ka, andito ako. Tahimik lang si Lara sa gilid, pinagmamasdan ng tampong iyon. Ang lalaking minsan niyang minura sa kalsada, ngayoy halos gumuho sa harap ng kama ng asawa niyang may sakit. May kung anong mainit na kirot sa dibdib ni Lara, parang biglang lumiit ang mundo niya. Maya-maya, lumapit siya sa nurse. Miss, magkano na po ang bill nila? Malaki-laki na po ma'am, sagot ng nurse nag-aalangan. Kulang pa rin po ang bayad nila para sa dialysis at gamot. Tahimik si Lara. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang lumapit kay Ramil na nakaupo sa tabi ni Elena. Manong, Ramil,
Mahina niyang sabi, sabay inilabas ang sobre ng pera. Pakiusap, tanggapin mo to. Hindi mo kailangan ibalik. Napatingin si Ramil, nagulat. Ma'am, hindi po kailangan. Pakiusap. Sabat ni Lara. Para kay Elena, para sa anak mo. Umiling si Ramil, mabigat ang tinig. Hindi po ito awa ang kailangan namin. Ginagawa ko to dahil mahal ko sila. Hindi dahil gusto kong tulungan ako ng iba. Napahinto si Lara. Hindi niya alam kung may inis pa siya o mamamangha. Ramil, minsan okay lang humingi ng tulong. Hindi ka naman mahina kapag tinulungan ka. Alam ko po, sagot ni Ramil. Pero sanay na akong lumaban. Gusto kong si Miguel balang araw, makita niyang hindi sumuko ang tatay niya. Ayokong isipin niyang iniligtas kami dahil sa awa ng iba. Nagkaroon ng sandaling tatahimikan. Tanging tunog lang ng makina sa kwarto ang maririnig. Si Lara ay tumingin kay Elena, nakangiti habang nakatingin sa asawa, kahit mahina. Doon niya nakita ang isang pagmamahal na matagal na niyang hindi nararamdaman sa sarili niyang mundo. Ramil, mahimang sabi ni Lara, hindi ito awa, ito ay paggalang. Kasi bihira akong makakita ng taong kasing tapat mong magmahal. Napatigil si Ramil, tumingin sa kanya. Salamat po sa manasakit, ma'am. Pero sana, kung may tulong man kayong gustong ibigay, ibigay nyo na lang sa ibang kagaya namin. Ngumiti si Lara, pero bakas ang lungkot sa mata. Siguro nga, hindi mo kailangan ng tulong. Pero si Elena, baka kailangan niya. At si Miguel, baka karapat-dapat din siyang makaranas ng kabutihan. Hindi na sumagot si Ramil. Tanging tingin na may paggalang lang ang naibigay niya. Lumipas ang 3 araw. Si Elena ay unti-unting gumanda ang lagay, ngunit kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na gamutan. Si Ramil naman ay halos hindi na natutulog, pinipilit magmaneho sa gabi para may daddad na pera. Isang umaga, habang nasa labas ng ospital, may dumating na puping kotse. Bumaba si Lara, nakasuot ng simpleng ngunit elegante pa rin. May hawak siyang brown envelope at may kasamang 2 lalaki. Ramil, tawag niya. Pwede ka bang saglit? Lumapit si Ramil. Nagtataka. Ma'am, anong ginagawa niyo rito? May dala lang akong kaunting papeles. Sagot ni Lara, sabay abot ng envelope. Ito ay galing sa foundation na nanlaki ang mata ni Ramil. Ano? Hindi ko po pwedeng tanggapin. Walang kapalit, Ramil, sabat ni Lara. Hindi ito utang, hindi ito awa. Isa itong pasasalamat sa aral na natutunan ko sa iyo. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na sakripisyo. Napaluhod si Ramil, napahawak sa ulo. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Lara. Pasalamatan mo yung pagmamahal mo kay Elena. Yun ang nagtulak sa akin para tulungan kayo. Sa loob ng ospital, sinabi ni Dr. Rigor Almeda ang magandang balita kay Elena. Mrs. Cortez, may foundation na tutulong sa inyo. Regular na ang magiging dialysis nyo at may therapist na rin si Miguel. Nagulat si Elena, napaiyak. Paano nangyari to? Ang asawa mo, sagot ni Dr. Rigor. Maraming pusong naantig dahil sa pagmamahal niya. Nang dumating si Ramil sa kwarto, agad siyang niyakap ni Elena ng mahigpit. Ram, salamat. Hindi mo ako sinukuan. Hindi ako pwedeng sumuko, Lena, sagot ni Ramil habang pinipigilan ang pag-iyak. Dahil kung nawala ka, mawawala rin ako. Sa likod nila, tahimik na nakatayo si Lara, nakangiti pero bakas sa mga mata ang kalungkutan. Sa isang banda, masaya siya dahil may natulungan siya. Ngunit sa kabilang banda, may lungkot siyang hindi maipaliwanag, parang may kulang sa mundong ginagalawan niya. Habang pinagmamasdan niyang magyakap ang mag-asawa, marahan niyang hinawakan ang dibdib niya. Tila sinusubuang alalahanin kung kailan huling umiyak ang puso niya. At sa pag-alis niya ng ospital, sa likod ng basang salamin ng kanyang sasakyan, nakipan niyang nakatingin sa kanya si Ramil. Natataas ang kamay bilang pasasalamat. Ngumiti siya pabalik, sabay bulong sa sarili. Minsan pala, ang mga taong nasa kalsada, sila ang punay na nagbibigay liwanag sa mga tulad kong matagal nang naliligaw. Makalipas ang 2 taon, nagbago na ang takbo ng buhay ni Ramil Cortez.
Hindi dahil sa pagdasenso o sa pera, kundi dahil sa mga aral na iniwan ng panahong dumaan. Ngunit, kahit sa lahat ng pagbabagong iyon, may isang sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom, ang pagkawala ni Elena. Isang umagang malamig, ginising siya ng tunog ng kampana sa simbahan. Alam niya na iyon ang araw na hindi na niya malilimutan. Sa ospital kung saan una silang nagtagpo muli ng pag-asa. Doon din nagpaalam si Elena sa mundo. Payapa, tahimik at may ngiting parang kay tagal niyang pinangarap makita. Ramil, mahina ngunit malinaw na sabi ni Elena habang nakahiga. Oo Lena, nandito ako. Sagot ni Ramil habang hawak ang kamay niya. Pinipigilang umiyak. Miguel, tumingin siya sa anak nilang ngayon ay nakaupo sa wheelchair. Alagaan mo si Papa ha? Oo ma, sagot ni Miguel, nanininig ang tinig. At sa huling sandali, mumiti si Elena at bumulong. Ramil, tandaan mo, ang sakripisyo ay tunay na pagmamahal. Iyon na ang huling salitang lumabas sa labi ng babaeng minahal niya higit sa sarili. Hindi man kayang pigilan ni Ramil ang luha, pinilit pa rin niyang maging matatag. Sa libing ni Elena, halos lahat ng taga-barangay ay dumalo. Maging si Lara Mendoza, na ngayoy ibang-iba na, hindi na ang istriktang babaeng galit sa mundo, kundi isang babaeng may malalim na ngiti at pusong marunong makinig. Lumapit siya kay Ramil at niyakap ito ng mahigpit. Wala akong salitang kayang punan ang pagkawala mo, Ramil, pero gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. Salamat Lara, mahina niyang tugon. Kung hindi dahil sa tulong mo noon, baka hindi ko na rin siya nasilayan sa huling pagkakataon. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Lara. Pilit na pinapawi ang luha sa kanyang pisngi. Ang totoo, ako ang dapat magpasalamat. Dahil sa inyo, natutunan kong may mga laban sa buhay na hindi kayang tapatan ng pera o tagumpay. Lumipas ang mga buwan. Si Miguel ay patuloy sa therapy na sinimula ng foundation ni Lara. Araw-araw, pinupuntahan siya ni Ramil sa center. Laging nakasunod ang tingin habang pinapanood ang anak na nagsasanay tumayo. Pa, kaya ko to, sabi ni Miguel isang araw habang nakahawak sa walker. Dahan-dahan lang anak, walang madali, pero bawat hakbang mo ay tagumpay. Sa tulong ng mga therapist, unti-unting lumakas ang mga binti ni Miguel. Hanggang sa isang umaga, ng graduasyon ng mga batang may espesyal na pangangailangan. Habang nagsasalita ang guro sa entablado, marahang tumayo si Miguel sa tulong ng kanyang walker. Lahat ng mata ay napatingin. Miguel! Sigaw ni Ramil, napahawak sa dibdib, parang hindi makapaniwala. Nakangiti ang bata, pawis na pawis, pero lumakad siya. Una, isang hakbang, tapos dalawa, hanggang sa tatlo. At sa huling hakbang, binaton niya sa ere ang maliit na medalya ng kanyang ina, sabay sabi, para kay mama. Tumulo ang luha ni Ramil, kasabay ng palakpakan ng buong silid. Lumapit siya sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Anak, ginawa mo. Pinagpatuloy mo ang laban ng mama mo. Pa, sabi ni Miguel, si mama. Nasa langit na, di ba? Nakikita niya tayo ngayon? Oo anak, sagot ni Ramil, habang humahaplos sa buhok ng anak. At sigurado akong proud na proud siya sa'yo. Ilang linggo matapos ang graduation, lumapit si Lara kay Ramil, dala ang mga papeles. Ramil, sabi niya, may gusto akong ipaalam. Magre-resign na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko na kayang magpatuloy sa mundong puro takbo at walang direksyon. Nagulat si Ramil. Ha? Anong gagawin mo pagkatapos? Mumiti si Lara. Magtatayo ako ng bagong foundation. Ang pangalan, Cortez Foundation. Para to sa mga pamilyang katulad ninyo. Mga magulang na lumalabang araw-araw para sa anak at pamilya nila. Para kay Elena at para sa lahat ng kagaya niya.
Hindi makapaniwala si Ramil. Tumingin siya kay Lara. Kita ang sinseridad sa mata nito. Salamat Lara. Kung buhay si Elena, sigurado akong matutuwa siya. Hindi lang siya, sagot ni Lara. Pati ako, dahil natutunan kong ang kabutihan kapag ipinagpatuloy, lumalawak. Gusto kong ipagpatuloy yung sinimulan ninyo. Lumipas pa ang mga taon at sa tulong ng Cortez Foundation, maraming pamilyang tulad ni Ramil ang natulungan. Mga ina na may sakit, mga batang may espesyal na pangangailangan, at mga ama na nagbabanat ng buto sa lansangan. Samantala, si Ramil ay kilala na ngayon sa kanilang bayan bilang isang ehemplo ng disiplina at malasakit. Minsan, tinatawag siyang tatay ng mga driver. Dahil itinuro niya sa mga kasama niyang tricycle driver ang tamang disiplina, paggalang sa pasahero at kahalagahan ng pamilya. Mga pare, sabi niya minsang umaga sa terminal, hindi sukatan ng lakas ang pagmamaneho ng mabilis o pagsigaw sa pasahero. Sukatan yan ng kahinaan. Ang tunay na lakas ay yung kayang umiti kahit pagod. Yung kayang magtimpi kahit nilalait. Yan ang natutunan ko kay Elena. Tumango ang mga kasamahan niya. Marami ang napaiyak. Si Mang Paul na ngayoy halos retirado na ay lumapit at sabay tapik sa balikat ni Ramil. Hindi ka lang tricycle driver na yon Ramil. Isa kang inspirasyon. Alam mo ba, tuwing nakikita ka namin, parang nakikita namin si Elena. Yung tapang niya, nasa'yo. Ngumiti si Ramil sabay tingin sa langit. Salamat Paul, pero sa totoo lang, hanggang ngayon parang naririnig ko pa rin siya. Kapag gabi, parang binubulong niya, Ramil, huwag kang titigil. Kaya ayan, tuloy lang ako. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng pamamasada, umuwi si Ramil at nadatnan si Miguel na nagdo-drawing. Sa papel, may larawan ng tricycle, isang lalaki, isang bata at isang babaeng may pakpak. Pa, si mama yan oh, sabi ni Miguel sabay ngiti. Sabi ni teacher, kapag gumagawa daw ako ng masama, magagalit si mama. Pero kapag nagsisikap ako, tatawa siya sa langit. Natawa si Ramil, sabay haplos sa ulo ng anak. Tama ka anak, kasi alam mo, si mama hindi gusto ng galit. Gusto niya patuloy lang ang kabutihan. Habang papalubog ang araw, muling sumakay si Ramil sa tricycle niya. Pinaybay niya ang pamilyar na daan, ang hanging humahampas sa mukha niya, ang ingay ng kalsada. Lahat iyon ay naging musika sa kanyang puso. Sa gitna ng dapit hapon, tumingin siya sa langit, hawak ang lumang litrato ni Elena. Salamat Lena, mahinang sabi niya. Dahil natutunan kong ang sakripisyo ay hindi kabiguan, kundi tunay na tagumpay ng puso. At sa pag-ikot ng kanyang tricycle, habang tinatamaan ng gintong sinag ng araw ang kanyang mukha, napangiti siya dahil alam niyang kahit wala na si Elena, ang pag-ibig nito ay nananatili sa bawat hakbang ni Miguel, sa bawat pusong natulungan ni Lara. At sa bawat gulong ng tricycle na patuloy na umaandar, kahit pagod, kahit sugatan, pero kailanman ay hindi titigil.